Legal ba at tama ba na siya ay inaresto? Bago ko sagutin ang tinatanong, magsisimula ako doon sa premise na sinabi ng ating Pangulo nung siya i-interview at magkaroon ng press con ungkol sa bagay nito. Sinabi niya na ang pag-aaresto ay isinagawa ng ating pamahalaan bilang pagtugon o compliance sa obligasyon ng ating bansa sa Interpol. Sa mga tweet, kung Interpol pala ang kumausap sa ating pamahalaan para maisagawa yung pagsiserve ng warrant of arrest, iniisip ko dapat yung Interpol representative ay nakita ko. Sino ba dapat ang Interpol representative? Kasi nakita lang natin doon si General Torre nagbasa ng Miranda rights at siya ang nag-serve ng warrant. Kasi dapat sana yung nag-i-interview, tinanong siya, kayo po ba ay miyembro ng Interpol? Kayo po ba yung kinasangkapan ng Interpol? Pero kung napakinggan mo yung dalawa na nagsasalita, itong General Torre at itong General Pajardo, silang nagsabi na nakiusap yung PCTC sa kanilang Chief PNP na bigyan sila ng police security and assistance. PCTC, ano yung PCTC? PCTC is Philippine Center on Transnational Crimes. Ngayon, So sila yung parang may jurisdiction. sila dapat sapagkat sila yung local counterpart ng Interpol. Kung totoo na tayo ay tumugod lamang alang-alang doon sa ating obligasyon sa Interpol, bakit hindi yung representative ng Interpol na counterpart niya dito sa ating bansa, yung head ng PCTC, ang nagsasalita? Sa tanong mo kasi, kung legal o hindi, paano magiging legal kung hindi naman siya nag-serve ng warrant? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na dala-dala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So walang nakapagpakita habang ang Pangulong Duterte ay inaresto nung dumating siya, ganap yatang alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba sabihin, madiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinresinta sa kanya na kapirasong papel na kung tawagin ay warrant of arrest? Yun ang unang tanong ko, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. O yun din ang tanong ko, bakit wala? Yan ang gusto kong itanong. Sino ba yung head ng PCTC na Ang yan? pagkakaalam ko sa huling check na aking ginawa ay is a former general by the name of Anthony Alcantara. Tingnan mo yung website ng PCTC. Siya yung executive director. Ang gusto kong makita Sila para yung maging legal, authorized. para maging legal sapagkat we did this in compliance with our obligation to the Interpol. Considering the PCTC is the local counterpart, bakit ang pinaka-importanting tao na kinakailangang mag-serve ng warrant ay wala? At yung tao din na siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings sapagkat siyang nagsiserve ng warrant ay wala din. Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. O hindi nga nasunod eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat merong isang kaugnay na responsibilidad sa ilalim din ng tuntunin ng ICC na sa aking palagay ay pilit nilang itinanggi. Ito yung Article 59. Which is, Ang isang tao na inaresto dito sa lugar, sa custodial estate. Ang custodial estate is Pilipinas. Dahil taga rito ang ating Pangulong inaresto. Sinasabi doon na the arrested person should be delivered promptly to the competent judicial authority. Sa maliwanag na pananalita, yung competent judicial authority, korte ng ating bansa. Kumo yung kanyang sinakyan at nang siya'y lumapag ay Pasay City, dapat sa RTC ng Quezon City, dinala ang Pangulong Duterte. dapat dito muna sa hukuman natin. Ito yung hindi. Yun ang nakalagay sa Article 59. Competent Judicial Authority of the Custodial Estate. Sino ang Custodial Estate? Philippines. Sino yung nakakasakop ng Pasay City? Regional Trial Court, Pasay City. Yun ang sinasabi ng batas. Bakit hindi dinala sa RTC ng Pasay City para sa ganon ay madetermina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan? Una, kinakailangan nating masuri, kaya kailangan ng korte. Ang korte lang ang pwedeng magsuri kung yung warrant of arrest ay aplikable sa kanya. Pangalawa, kung yung pagsaserve ng warrant ay nasunod ang proseso. Pangatlo, kung ang kanyang mga karapatan ay na-observe. Ngayon, kung hindi dumaan sa RTC ng Pasay City sapagkat diniretso sa Villamor Air Base, korte ba ang Villamor Air Base? Hindi. Ano yun? Military base. Talagang abduction, kidnapping, interrelated. Hindi mo ba itatanong ka? Sino ang nagdala sa kanya? Sino ang sumama sa kanya para dalhin siya sa Netherlands? PCTC? Hindi. Sino? Sino ba nagdala sa kanya? May nakita ko litrato nakasama doon. Bukod kay Atty. Medjaldea, yung dati nating executive secretary, ang nakita kong sumama sa kanya para
para sigurong yun ang inakala nila na PCTC. Hindi. Yung nagpunta sa kanya na sumama sa eroplano hanggang sa imahihatid sa Netherlands ay yung ambassador ng OSCE. Ano yung OSCE? Ang OSCE is the Office of the Special Envoy for Transnational Crime. Hindi siya Interpol. Bakit siya yung sumama? Bakit hindi si General Alcantara? Pero may kaugnay na argumento eh. Ang sabi ng mga iba, hindi raw kinakailangan gamitin yung Article 59 sapagkat ang ating bansa ay nag-withdraw na raw sa Rome Statute. Tama naman, di ba? Okay. E di ganito yung tanong ko sa kanya. Kung tayo nag-withdraw na, ba't nag-issue pa kayo ng warrant of arrest? The pendulum swindles both ways. Napakasimple. Hindi totoo yung argumento na yun.